Hi guys, amazing na buhay. Kaya so sinusukat ko na tong area na to guys. Napagdesisyonan ko kasi na dito lang ilagay yung ating bubong para sa ating mga layer hens. Kaya so tuloy na guys, tuloy na. Tuloy na. Magpapagawa tayo ng bubong dito na pinaka chicken coop nila. And then sa likod po niyan, ng camera na yan, ayan po yung area ng kambing. Yan, so mamaya papakita ko. Pero ito marking ako muna. Ginaya ko lang yung size ng ating breeding pen doon. Kaya pala dito, ang haba niya mula dito ay 18 feet. Kung 18 feet, ayan, 18 feet. Yun siya. So, dito, sagad siya rito. Gumalaw. Yan, markingan natin guys. Itong marker natin. 18 feet. 18 feet yung haba. Guys, 18 feet yung haba. Yan, ito naman ay ano lang. Marking pa lang to. So na yung 18. Yan. Nawala eh. 18. Yan, 18 dito. Dito ang 18. Yan. Mark, exhibit 1. Ayun, crime scene. Yeah. And then, yung lapad guys, kasi digis ang gagamitin nating yero. Yung lapad ay gagawin nating, ano ba maganda? 7 feet. Para may allowance pang 2 feet. Kasi nga digis yung ating yero. Kaya para may allowance sa 2 feet. So 7 feet yung gagawin natin lapad. Mula dito yan. Yan. Ito yung pinakaloob guys. Loob ng pinaka-coop nila. Siyempre mas malapad yung bubong dapat. Ayan. 7 feet. So ito. Ito naman eh, ano pa yan, papantayin pa yan. Inaano ko lang, pinoforma ko lang. Para makita ko yung ano, yung lawak talaga. Yan. Pwede pala dito. Kung 7 feet lang yung lapad. Yan. Dito lang. Para makita lang natin yung forma guys. Poporma lang natin. Yan. 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 Guys, ito tingnan natin. Parang maliit ah. Yan. Ito papakita ko sa inyo. Ayan po, so ito yung marking natin. Ayan. Ito. And then ito yung isa. Ito yung isa. So ang sukat po niyan, ang lapad ay 7 feet. So mula dito tayo magpuposte, hanggang dito ay 7 feet. And then
mula dito hanggang dito ay 18 feet. Yan, 18 feet. Kasi ano yon, para ang yero natin na bibilin ay 7 pieces. 7 pieces na yero. And then, yung lapad nito mula dito hanggang yun, to. Ito, so masasacrifice tong ibang Madre de Agua. Okay lang yan. Ibubuka lang natin ng konti yung mga pananim natin Madre de Agua. Yan. Dito kasi yan guys, oh. Ayun, oh. Para makita nyo. Ayan, so yan yung sinusukat natin yung area na yan. Yan, diyan ko planong maglagay ng chicken coop. Na malayo naman dito kala dyan. Malayo naman sa bahay. And ano naman to, chicken coop naman yan, hindi naman yan yung kulungan na tuloy-tuloy ang droppings. Yan po ay lalagyan natin ng ipa sa loob pag meron ng manok. And then free range nga po sila. Ito lang po yung magiging coop nila para pagkagabi sa kapag mangingitlog sila, dyan sila mangingitlog sa area na yan na may bubong. Bububungan natin yan, may bubong yan. And then yung kanilang galaan ay dito pa rin sa area ng mga kambing. So ito ay bubuksan natin tong yero na to. Bubuksan natin yan. Dito natin sila paalpasin. Yan. Kasi inisip ko pagka dito ako naglagay ng bubong, masyado na masikip yung kanilang alpasan eh. Halos parang wala na silang alpasan. Ayun no, kasi nga yan pa lang Rhode Island no. May imagine nyo 60 pieces kasi yung ating pag-uumpisahan, 60 heads. Ayan eh, 10 piraso lang yan no. So imagine nyo parang masikip pagka 60. So naisip ko, wala nang itatayong bubong dyan, andito po yung bubong natin. Ayan. Dito po yung bubong natin. And then bubuksan natin yan, yung area na yan. So yan po mangyayari dyan. Ito sinusukat ko nga kasi magpo-post tayo dyan. And then bibili tayo ng yero. Yun nga mga 7 piraso siguro. 7 pieces na 10 feet. Yun pong ibububong natin. Ang unahin natin bubong muna. Bububungan muna na yan. Tapos saka na natin na titirahin yung mga sidings niya. Importante, may tayo yung bubong. And then saka natin ayusin yung mga sidings. And then saka natin bubuksan tong area na to. Yan. Itong yero na to ay bubuksan natin yan. And then ayusin to. Yan lahat yan ng paligid na yan ay lalagyan ng net yan. Ayusin natin yung mga yero. Lalagyan ng net yan lahat yung paligid na yan. Para yan po magiging galaan nila. Ayan, so yung mga Rhode Islands ay itatabi natin yan. Siguro si Kennedy Roger guys ay didispose ko. Yan, i-dispose ko to. Kasi hindi na tayo magtutuloy sa Rhode Islands. Mag-ano tayo, decalb brown tayo guys, decalb brown. Egg production nga, yun nga ang ating plano. So ito si Kennedy Roger ay didispose na natin. Ititira natin yung mga inahin. Kasi plano kong kumuha ng white leghorn na rooster. White leghorn na rooster para habang ginagamit natin yung mga decalb brown na bibili natin, ay nagbi-breed tayo ng Rhode Island white leghorn. Kasi ang kalalabasan po niyan, halos ano rin, decalb brown din po. Yan po. So yun po, para tuloy-tuloy po ang ating production ng decalb brown eggs, habang pinapakinabangan po natin yung bibili natin 60 heads, ay magbi-breed po tayo at the same time ng cross Rhode Island white leghorn. Kaya si Kennedy Roger po, didispose po natin yan. Baka gusto niyo pong bilhin, baka nangailangan po kayo ng Rhode Island rooster. Yan, i-dispose na po natin si Kennedy Roger. And then ikikip lang po natin yung mga Rhode Island hens natin. Yan, so tatanggalin natin sila dyan pagka nandito na yung mga decalb brown. Pag nandito na sila, ay didispose natin yung mga ililipat natin yan, yung mga hens natin na Rhode Island. So isipin ko pa kung saan ko pa sila ililipat. Pero ito muna. Yan, so ngayon nga po ay plano ko nang bumili ng yero. Kasi kung susundin ko itong sukat na to, yung haba na 18 feet nga, ay kailangan natin ng 7 pieces na digis na yero. So yan po ang ating gagawin. And then may pamostratado yung mga bayugin. Yung mga bayugin ang ipoposte natin dyan.
And then yung sa ibabaw siguro yun ang pinaka-coco lumber, yung pamakuan. Yan, importante maitayo yung bubong. Yung mga sa baba, madali na lang yun eh. Kahit baka bumili na lang tayo ng mga yero sa junk shop sa gilid. Para ganito lang, sa baba yero. And then may net pa tayo, may chicken net tayo. Yun po ang magkukulong sa lahat ng mga sidings, yung chicken net na lang. Ayan, so yan po ang gagawin natin ngayon guys. Punta tayo dun sa may bilihan dito ng yero na mura. Tingnan natin kung magkakano ang DGs na yero. Ayan, or kung kaya natin D12 para mas maganda. Mas mahaba yung D12. Ayan, tara guys. Ayan guys, nandito sa hardware dito sa aming barangay lang, barangay Dulong Bayan. Tingnan natin dito. Tingnan tayo yero. Lang yero. Wala yata silang yero. Puro Kasya. May yero kayong ordinary? May yero kayong ordinary? Parang ganun-ganun. Yung lang, yung parang galvanized lang. Pero po, anong nga pa? 12? 12? Mag... Sa taas. Ay, Garga. Sipag nga wala. Paano ka lang? Magkano yun, 12? Pakita ko lang sa inyo, boss. Sige. 12 haba na, boss. 12. Dito pa. Ito po, 12. Ito? Opo. Ano yun? Makapal yan. Makapal Ito po, makapal. Isa lang namang klase to, no? Dalawa po. Dalawa. Ito yung makapal. Opo, ito yung manipis, parang papel. Ayan. Parang, manipis na. 12 yung makapal. Sige. Tanong ko na lang doon. Opo. Makapal sa manipis, 12. Thank you. Taas guys, oh. Kung kamali tayo dito, laglag tayo. Yan. Tanong natin dito kay ate kung magkano yung 12 na yun, makapal. Ganda yung makapal eh. Para pang matagalan. Ate, magkano yung D12 mo doon na yero na makapal? D12 na, yung galvanized lang na yero. Yero, D12. Makapal. $564. 564 yung 12 makapal. Mura na. Yan. Ano oras ka nagsasara? 5 po. 5? Sige. Balik ako 565. Guys, medyo mura yun Pero tingnan natin sa Pero pa ako isa dito, mura din eh. Guys, dito tayo sa isang hardware. Same barangay. Ate, magkano yung yero mong makapal na parang galvanized lang yung GI sheet lang? 12. Pag naman ipin, 480. Pag manipis, 480. Pag makapal, 60. 660. Pwede makita? Diba? 660. Nakita mo yung yero na Asian Guys, 660 rito. Tingnan natin kung parehas ang kapal. Yung kasi yung 565 doon, makapal eh. D12 na makapal. Ito yung makapal. Nabasabi. May konti lang. Tignan pala yung kapal. Matigas. Ayun. Okay. 660. Sige. Thank you Balik ako na lang. 660 guys. Parang mas makapal pa yun sa kabila. 5 lang. 565.
560. Ate, balik ako ah. Thank you. Ayan, ito tayo guys. Siyempre tayo sa mas mura, saka mas makapal. Baka, dami. Ang daming baka guys, oh. Ang daming baka. Ganda, oh. Ayan guys, balik tayo ron. Doon tayo bibili. Pinakita ko lang yung mga baka. Ate, pagka kumuha kong 12 peraso, baka may discount ka. Magkano ba yung price niya ngayon? 565? Sa 12 piece ko, ano? 564. 564. Kung 12 peraso, baka may discount. Hindi kaya 500. 12 peraso. Guys, tignan natin kung kaya 12 peraso. Kasi para sa siding sa baba. Yung iba sa bubong, yung iba sa siding sa baba. Ha? Papayag kaya si kuya. Ano, pumayag. Lapit na to sa amin guys. Kaya ano, mas madali. Bagong bukas na hardware. Ayan. Barangay Dulong Bayan guys. San Jose del Monte, Bulacan. Dito po tayo. Ito. Hardware pa to. Comes Gen Goson Hardware. Ito. Kinakwenta ba ni Kuya may mabuti? Hanggang 508 daw po. 508 pesos. Hindi pa dinali yung 8 pesos. So, sige. Sagad na talaga yan. Hindi kaya 500. Sige, 12. 12 peraso. Ayun guys. 508 pesos. Hindi pa dinali ni Kuya yung 800. Si Kuya ba si ate? Si boss. Kaya na motor ko yun. Kaya. Ayun guys. 508 ang isa. So, ano tawag dun? GI sheet lang, no? Galvanized. Galvanized GI sheet. Galvanized. 12 pieces na Yes, sa ano dito? 12 peraso. Babayad tayo guys. Ayun guys, 6,000. 6,096 po. 96 yan. Bilang baka sobra. 6,200. Ayan. Ayan guys, 12 peraso na yung kinuha natin. May pang sidings na. Pagka kinapos, pwede na rin dito makabili pa ng mga isa pa, dalawa. Kasi kung bibili tayo sa junk shop, ganun din. Medyo butas-butas pa yun sa junk shop eh. Para at least lahat bago, bubong sidings. Bago, di ba? Mura na yun guys, oh. 508 pesos, 12 feet, makapal. 6,096 lang yung binayaran ko sa 12 peraso. Pwede na yun. Ingatan niyo yung Mercedes ko, baka magasgasan. Punong-puno naman ng gasgas yan. Ayan. Ayos. Coupling po ba o Tingnan natin doon. Tingnan natin kung baka manipis yung karga eh. Mukhang manipis ah. Ayan guys, oh. 12 feet. Ito guys, tatagal na rin to. Makapal nga talaga, oh. Yung doon sa kabilang tinignan natin,
Mas manipis pa rito. 665. 660 pa yun. Basta magano 660. Oh, 12 peraso. Ayan o, doon tayo galing kanina guys. Oh. Bago pa lang kasi itong hardware na to. Kaya hindi pa sila parang yung mga pasilidad nila. Hindi pa masyadong established. Oh. Okay, so alright. Makumpisa na natin. So ito yero ngayon guys. Yero ngayon. Bukas naman ay Coco Lumber. And then yung bayugin. Kailangan ko pa ng bayugin. Pamposte. 6 lang yung bayugin natin dun eh. Try ko kay Sir Severino kung nandun pa yung mga bayugin na binibigyan niya sa akin nakaraan. Kaya lang kasi malayo yung area niya eh. Wala akong oras kasi tignan ko lang kung kaya pa. Pag kaya hindi, bibili na lang tayo ng bayugin dito. Meron naman nagbebenta dito 150 ang isa bagong putol. So sila na puputol nun, dadalhin sa bahay, dadalhin sa farm. Ayan. And then Coco Lumber, pamakuan sa taas ay Coco Lumber. Yung poste ay tawag dito, yung bayugin nga nakawayan. Mura na dito guys pero nyo nakuha lang natin 500 dito. O diba? 12 feet makapal. Kapal yan. Yung isa kasi parang papel, manipis. Yun yung 400 plus lang. Kaya lang baka pag kinahangin nyo mapunit lang. Ito talaga makapal, maganda. Bigat din yan. Bigat din yan guys. Kayang-kaya ng ng Mercedes-Benz ko yan. Drum nga kinakarga natin dyan eh. Punong-puno ng tubig, kayang-kaya niya eh. Yan, ayos. Tapos linggo siguro ay maumpisahan na. Gusto ko kasi makompleto mo na lahat ng materyales para yung mga gagawa hindi na magtatagal sa farm. Isang araw lang nila titirahin kasi ayoko hanggat mahaligan sana ayoko magpapasok ng ibang tao ron. Kaya lang wala akong choice, hindi ko naman kayang gawin mag-isa yan. Siguro isa-sanitize na lang natin sila, lalagay tayo ng foot bath, tapos yung kamay nila alcohol. Pilitin ko isang araw lang sila gumawa. Basta naka-ready na lahat ng mga materyales. So ito nga inuna natin, yero. Ayan, 12 peraso. Pero 8 lang ang gagamitin natin dyan. 8 lang sa bubong. Yung iba para sa sides sa baba. Teka, makalimutan ko yung sukli ko guys. Sayang din yun. 100 plus din yun. Ayan natin, sukli natin. Ano yung sukli ko? Ay, Idol, basta. Okay naman. Wala ka na alaga ngayon doon? Manok 45 days. Nalagay ko ng 2 baboy ulit. 2 piraso. Saan mo nilagay? Nilalagay ko. Hindi. Dati. Sa dati. Kaya pala nilinis. Ikaw nagpalinis nung sa likod. Pa-prepare lang daw. Okay. Pa-prepare lang. Okay kaya, di ka magkakaya sa'yo. Tapos, Huwag ka lang magpapasok sa ibang tao. hindi nyo po, 100 Huwag ka magpapasok ng ibang tao. Kailangan kung sino yung nag-aalaga, yun lang yung pumapasok sa kulungan mo. Kasi may ASF na naman dito sa Linawan. Dito lang sa Linawan. Kaya hanggat maaari ikaw lang papasok. Kung sino yung nag-aalaga. Ako ganun ako eh. Walang iba nakapasok sa akin. Ha? Oo, ingat na lang. Uwi ka na. May baboy ulit kayo. May inahin uli ako ngayon, 3. Okay. Nag-umpisa uli ako. Di ba tinamaan ako nung nakaraan, ubos? Nag-umpisa uli ako ngayon. Merong 2 na yung nabulugan. Oo. Hindi pa nanganganap. Di pa, kakabulog pa lang last week eh. Okay. Oo, okay naman. Sige. Yan. Galing mag-Tagalog na guys. Ano yan? Para mga missionary sila. Canadian yan, Canadian. Pero magaling mag-English. Noong una nga, in-English ko pa yun eh. Marunong pala mag-Tagalog eh. Okay na boss? Kaya ba, talihan pa. Ha? Talihan pa. Tatalihan ba? Akala ko. Ilang. Ayan.
Oh! Oo ka. Oo ka. Yeah, tulak ko na lukat. Tulak lang. Loader, pinapatulak. Wala, bigat-bigat ng loader, tutulak ko yun. Wala ko eh. Pero yung loader, pinapatulak. Bakit nila ako ng bako? Ay, lakas ng tama. Hop. Loader. Yan, tatalian na lang ng straw. Well, okay na. Sira ka, nag-merienda eh. Kasi na? Uy, ikaw pa rin loader. Oops, tinanda na natin. Sinabigan mo kayo sir? Ha? Sinabigan mo? Oh, yeah. Oo, pero. Paglagay ko. Ito. Dito rin baka dito na tayo bumili ng Coco Lumber guys eh. Magaganda Coco Lumber nila dito eh. Matigas ba? Yung iba kasi parang ano ba tawag doon? Bulak ba? Masyadong malambot. Ito matigas, maganda. Ayun na sumampa. Nasa ka na ako. Ayun. Ganda to. Dito tayo bibili ng pamakuan. Yan, bukas naman tayo bibili niyan. At pasado alas 4 na. I-unload ko pa to eh. Yan. Guys, dito ko muna nalalagay. Gilid. Yan. Pahiga ako na lang kaya. Para mas maganda yung nakahigaan. Yan. Pahigaan na lang natin guys kasi baka ma-deform. Mabigat guys. Sakit sa kamay ah. Yan. 6 pa. Yan. Ayan guys. Dito muna natin ilalatag. And then ayun nga, ayun yung may manok na yon. Yan pong area na paglalagyan natin. So abangan nyo guys, bukas naman ay bibili tayo ng Coco Lumber. Ngayon yero, inuna ko muna yung yero. And then yung Coco Lumber bukas. And then by Sunday ang target ko, Sunday umpisahan. Hopefully isang araw lang ay makuha nila matapos kaagad. Ayan. At tandaan nyo yung Canadian na kausap natin kayo na, ayan. Ayun lang yung kulungan niya ng baboy sa may mangga na yun doon. Yan, so sana naman maging ma-apply nila yung biosecurity nila kasi pag nadali sila, andyan lang sila, halos katabi ko lang. Pag nadali yung baboy nila ay mas malapit sa akin. So yun, medyo nakakatakot din. Pero yun, sana maging maingat sila para safety tayong lahat. Safe, pati ako safety. Kaya so guys, hanggang dito na lang. Bukas update ko kayo. Bibili naman tayo ng mga Coco Lumber at saka ng iba pang mga gamitin. And then Sunday, ayun nga, on this site will rise our new decal brown coop. Yan, yung ating project na brown egg production. Gamit po ang decal brown. So yan, abangan nyo guys. Yan pong ating activity mga ilang araw hanggang matapos natin to.
Yan, so maraming salamat guys sa lahat ng mga solid ka-vocals, sa mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. And shoutout po sa subscriber natin na taga-US. Yan. Shoutout sir, shoutout. Nandito na lang po muna, bukas tutuloy natin. So maraming salamat ulit sa mga solid ka-vocals and sa mga silent viewers and sa mga bago po sa channel ko. Kung nagugustuhan po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo and then click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang inyong ka-vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!